It's good to be in the house of the Lord. We are continuing our study in the book of Exodus. And sa ating pag-aaral po ngayon, I entitled our sermon for today, What We Need in Our Daily Battles. Ano po ba ang ating mga pangailangan sa ating araw-araw na pakikibaka? Nais ko lang pong bigyang diin sa atin na wala hong araw, wala hong linggong dumaan nang hindi tayo dumaan sa pakikibaka. Lagi ho tayong may battles. Huwag natin laging iisipin po na dahil tayo na kay Kristo na at si Kristo ay sumasa atin, na tayo ligtas na, tayo po ay nasa playground. We are not in a playground. The Bible depicts our Christian life, our Christian journey as a battleground. Even si Pablo sabi niya, we are not fighting against flesh and blood. Sinabi ho ni Pablo po iyon. Kaya ho sa umaga pong ito, tatalakayin po natin ang unang paikipagdigma. Yes, so, unang paikipagdigma ng bayan ng Israel. Pero bago po ang lahat ng yan, samahan niyo po ako sa pagbuklat ng inyong Biblia sa Exodus chapter 17. We thank God for His kindness. Tayo po na sa Exodus chapter 17 na. Tayo lahat po tumayo. Starting verse 8 up to verse 16. If you're there, please say amen. Then Amalek came and fought with Israel at Rephidim. So Moses said to Joshua, choose for us men and go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. So Joshua did as Moses told him and fought with Amalek, while Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Whenever Moses held up his hand, Israel prevailed, and whenever he lowered his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands grew weary, so they took a stone and put it under him, and he sat on it, while Aaron and Hur held up his hands on one side and the other one on the other side. So his hands were steady until the going down of the sun, and Joshua overwhelmed Amalek and his people with the sword. Then the Lord said to Moses, write this as a memorial in a book and recite it in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called the name of it, The Lord is my banner, or Jehovah Nissi, saying, a hand upon the throne of the Lord. The Lord will have war with Amalek from generation to generation. Let's pray. Father, thank you that you have given us this privilege and freedom to study your word, to preach your word, to teach your word. Indeed, Lord, apart from the Holy Spirit, we cannot understand anything. Apart from your grace, we cannot be drawn closer to Jesus, our Savior and Lord. That's why we humbly ask you, Father, that you illuminate to us your word, that we may be drawn closer to you, and that we may see Jesus in our journey of faith in the Scriptures. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Paulit-ulit ko hong tinuturo sa ating kalagitnaan. Ine-emphasize ko ho ang truth na ang Diyos po ng Biblia, lalo po rito sa Exodus, ay Diyos na nagpapakilala, Diyos pong nagpapahayag. Alam mo natin, no, sa libro po ng Exodus, una pong siyang nagpahayag kay Moses, tapos nagpahayag po sa Israel, nagpahayag po kay Parao, tapos nagpahayag po sa buong Ehipsyo. Lagi po siyang nagpapahayag. Lagi po siya nagpapakilala. Siya po ang gumagawa ng initiative na siya ho ay magpakilala at magpahayag po sa atin. Maging po sa bawat stage ng journey nila, no, from Egypt to the wilderness, lahat po ng stopover sila ay meron pong pagpapahayag at pagpapakilala ang Diyos.
After crossing the Red Sea, which symbolizes our salvation, alam mo natin na sila po ay nakarating sa lugar ng Mara na kung saan yung tubig ay hindi mainom sa alat. At ang sabi lang ho ng Diyos kay Moses, kumuha ka ng kahoy na yan, ihagis mo doon sa tubig na maalat at maiinom na yung tubig na yon. Hindi lang siya maiinom, ito po isang matamis, malinis na tubig. Pagdating po nila sa Mara, dinala sila ng Panginoon sa Elim, the place of rest, na kung saan maraming puno, marami po mga tubigan, at ang sabi ng Bible, nag-encamp sila doon. Masaya sila, komportable, no? May lilim ng puno, may tubig sa kapaligiran, tubig para sa kanila at tubig para sa kanilang mga alagang hayop. Pero hindi po sila nanatili doon. Sabi ng Panginoon, lisanin niyo ang Elim at sila po ay lumakbay muli sa tinatawag pong wilderness of sin, na kung saan nagpahayag uli ang Diyos as the Jehovah Jireh, ang Diyos na nagpo-provide ng iyong pangangailangan, no? Sa pamamagitan ng pagpo-provide niya ng tinapay sa umaga at karne ng ibon sa paggabi. Nandun po yung provision ng Panginoon. Pagtapos po yun, narating po nila ang Massa and Meribah, no, na kung saan, uli, walang tubig. At alam mo natin yung kwentong yon sa Rephidim, na dapat itong nagbubulay-bulay sila. So, Massa and Meribah is part of Rephidim. No, hinampas po ito ni Moses, ayon sa utos ng Diyos, at ang lahat ng tao at maging mga hayop nila ay nakainom ng tubig. Yung po yung napag-aralan natin last Sunday. Ngayon yung Rephidim, na dapat pong isang place of rest, place of reflection, na tinawag po ito ni Moses na Massa and Meribah. No? Pangreklamo at panggugulo. At napag-aralan po natin ito last Sunday. Nanatili po sila sa Rephidim. At sa lugar na ito ay nangyari ang unang digmaan. No? Hindi sila nakipagdigma sa Ehipsyo. Tandaan po natin, wala yung palusog na si Parao at ang kanyang hukbo. Hindi sinabi ng Diyos na maghanda kayo ng inyong mga tabak, no? Maghanda kayo ng mga weaponries nyo, labanan nyo sila, kasamahan ko kayo. Wala hong ganon na kwento. Pero sa pagkakataon na ito, makaraan po nilang malampasan ang pulang dagat. Malampasan po ang mga lugar na nabanggit po rito, ay pinahintulutan ng Diyos na sila po ay dumaan sa tinatawag po nating digmaan. Ito po yung kauna-unahang digmaan po nila. Tandaan po natin mga minamahal ko kapatid sa Panginoon, pag tayo po ay naligtas na sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, hindi po ibig sabihin yan, wala nang pagsubok at wala nang problema. Sinulusyonan lang ng Diyos ang pinamakalaking problema at pangailangan natin. Kasalanan natin at puot niya sa atin. Yun po doon tayo niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsakripisyo niya ng kanyang bugtong na anak na si Jesus at sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ngayong Christian na tayo, ngayong ligtas na tayo, hindi ho sinabi ng Diyos na all the way ay okay ang buhay natin. No? Habang tayo ho ay nasa mundong ito, ipararanas ho sa atin ng Diyos ang iba't ibang mga battles in life. Bakit to? Kasi bago natin marating ang ating Kanaan, ang pangakong lugar, ang buhay na walang hanggan, na isang Diyos na maturuan ho tayo, no? Ng kanyang kalooban at makilala ho natin siya ng lubusan. Yun po ang nais ng Diyos. Maturuan po tayo ng kanyang kalooban at makilala ho natin siya ng lubusan. Kaya nga ho, sa bawat stopover ng ating buhay, nagpapakilala ang Diyos gaya ng ginawa niya sa Israel. Sa lahat ng lugar na yan, no, sa Massa, sa Elim, sa wilderness of sin, sa Rephidim, nagpakilala ang Diyos. At maging sa kwento ngayon natin ngayon, ay muling magpapakilala ho ang Diyos. No, una po nagpakilala ang Diyos bilang Yahweh or Jehovah, no, sa Exodus chapter 3 kay Moses. Sa Exodus 15:26, nagpakilala ang Diyos, I am the Jehovah Rophe, the God that healeth thee. Sa Exodus chapter 17:15, nagpakilala ang Diyos sa ating that He is our Jehovah. 17:15, sa text po natin, nagpakilala po ang Diyos
as our Jehovah Nissi, o the Lord is my banner of victory. So pag narinig niyo po yung salitang Nissi, ano po unang pumapasok sa inyo? Nissi. Ako ho, noodles. No, parang salitang Hapon no? Nissi. Pero hindi po siya salitang Hapon. Siya po ay Hebrew language. Ang ibig sabihin po ay banner of victory. Watawat ho ng tagumpay. Pag sinabing banner po, lalo sa mga IT at sa mga nagtapos ng computer science sa inyo, pag sinabing banner, anong nasa isip ninyo? Yung sa software, sa computer, di ba ho? O maaring, pag sinabing banner, ay isang advertisement sa gilid ng bus o sa mga billboards natin. Tawag natin ho doon ay banner. Pero ibang banner po ito. With this passage, when the Bible speaks about banner, it is a military banner. Para bigyan ko po yung idea, no ho? Mahalaga po yung banner. Kung saan tinusuko yung banner, yun po ang point of concentration. Pag finorward po yung banner, forward po lahat ng sundalo. No? Pag nag-backward po yung banner, ang ibig sabihin ay retreat po tayong lahat. So yung banner po ang nagbibigay ng direction, una. Pangalawa, nagbibigay po ng inspiration. Kaya pag yung mga lumalaban na sundalo noon, pag nakita nila yung kanilang bandera, wala na, napanghihinaan sila ng loob. Pero pag tinataas yung flag, nalalakasan po ang kanilang kalooban. Do you get the point? Sinabi ni Moses, dinescribe ni Moses ang Diyos, He is our Jehovah Nissi. Our banner of victory. Sinasabi ni Moses, the Lord will fight for us, we rally to Him, we fight for Him, and He fights for us. Yun po ang sinasabi niya. Sabihin ko lang sa inyo, lahat po tayo may battles. Maybe right now, habang nakaupo ka ngayon dyan, iniisip mo yung mga battles mo in life. Maaring yung battles in life mo ay boss mo galit sa'yo o naiinis sa'yo dahil Christian ka. O yung mga office mate mo, nalamang Christian ka, mga schoolmates mo, nalamang Christian ka, na pag nag-lunch kayo, nagpipray muna kayo, naiinis sila sa'yo. Wala ka namang ginagawang masama. You are just exercising and practicing your Christian life. Pero naiinis sila sa'yo. O maaring may mga kamag-anak ka na nagalit sa'yo dahil nag-born again ka. Yan ang battle mo. O maaring ang battle mo ay something personal, asawa mo. No, o di kaya anak mo. O kaya magulang mo. O maaring yung battles mo something personal, like personal temptation. Gusto mong maghiganti. Gusto mong gumanti. Sino po sinyo rito naranasan mo ng matukso na gumanti, pakitaas ang kamay? Ako po, magtataas po ako ng 2 kamay. Alam mo yun, parang, demanda ko kaya ito? Patumba ko kaya ito? Yung demonyong makataong kaisipan na pagganti dahil ikaw ay sinaktan. At walang ibang nagpipigil sa atin kundi ang Espiritu Santo sa gabay ng salita ng Diyos. Amen? Pero nonetheless, bagamat hindi natin nakikita yung mga battles natin madalas, ramdam na ramdam natin. No, ramdam na ramdam ho natin. Maaring yung tukso sa iyo ay parang natutukso kang maging tanyag ang pangalan mo. No, kaya nagti-TikTok ka. O di kaya, ang tukso sa iyo ay sexual purity. No, nandyan ang pornografiya, nandyan ang panonood ng pornografiya, nandyan ang pag-iisip ng masama, nandyan ang pangboboso, ano pa mang mga uri ng kasalanan. No? Maaring ang battles mo ay hindi ka makapagpatawad. O ang battles mo ay lagi mong naiisipan ng masama yung mga tao na sa paligid mo. Wala ka nang inisip kundi puro kasamaan nila. Pero hindi mo nakikita yung kasamaan. Dahil ginagawa mo yon para mapagtakpan mo ang iyong kasamaan o yung kainaan,
Kaya gagawin mo, isipin mo yung kasamaan ng iba. Sabihin ko po sa inyo, titiyakin ko sa inyo, pag kayo po ay ganitong uri ng tao, sasabihin ko sa iyo, hindi ka masaya at hindi ka payapa. You are trying to cover up the bitterness, the hatred, and whatever struggles that you have inside of you by looking at the frailties and the failures and the sins of others. Actually, nang sinasabi ng Panginoon Jesucristo, nakikita mo yung muta sa mata ng kapatid mo, pero hindi mo nakikita yung troso sa iyong sariling mata. Ano man ang mga battles natin, let me just tell you this. Jesus is our banner of victory. Sinasamahan niya tayo. No? Tinusok ng Diyos ang kanyang watawat ng tagumpay sa puso at sa isipan natin, maging sa mga battles ng buhay natin. 3 katotohanan po ang gusto kong i-share sa atin quickly. Una po sa lahat, we need to fight. Yan po yung una. Kailangan po nating lumaban. Ang mga Amalekites po, ano pong ginagawa nila? They were preying on people that were weak and not battle-tested. Diba? Ano bang karanasan ng mga Israelita sa pakikipagdigma? Wala. Nung sila'y umalis ng Ehipsyo, ang Panginoon na nagipagdigma para sa kanila. Namatay si Parao at ang kanyang buong hukbo niya. By the way, one of the latest archaeological finding po, believed by the archaeologists, nakita ho nila yung isang bungo na pinaniniwalaan nila na bungo ni Parao na nalunod sa pulang dagat na humabol kay Moses at sa buong bayan ng Israel. Dahil natuyo po ang Euphrates River, ang dami yung mga archaeological diggings na nakikita ngayon. But anyway, sino ba itong mga Amalekites? Ang mga Amalekites po, una po sa lahat, sila ho ay mga apo. Si Amalek ay apo ni Iso. Sino po ang mga Israelites? Ang mga Israelites ay mga apo ni Jacob o ni Israel. Tama po? So si Iso at si Jacob ay magkapatid. Hindi lang sila magkapatid, sila ay kambal. So therefore, itong away ng Amalekites at ng mga Israelites, ito po ay away ng mga magkamag-anak. You're getting the point? Away po ng magkamag-anak. At doon po sa kwento natin, pag tinataas po ni Moses yung kanyang baston, yung kanyang shepherd staff, nananalo. Si Joshua at ang Israelita. Pero pag binababa niya sa kapaguran, nananalo si Amalek. Anong style po ng mga Amalekites? Maliwanag po sinabi sa Bible. Ito po isang military tactical move. No? Pupunta po sila sa likuran. Bakit sa likuran? Nakikita nila isang buong bayan na walang bayan, isang buong kaharian ng walang kaharian, naglalakbay sa desyerto, pagod, milyon tao po yan, pagod, uhaw, may mga bit-bit na matatanda, may mga kasama mga bata, may mga kasamang buntis. At siyempre, sa kanilang paglalakbay, ang nasa hulihan, yung mga mahihina. Matatanda, buntis, mga bata, mga may sakit. Sila po yung nasa hulihan. At itong mga Amalekites, ang plano nila, pumunta po sa hulihan, no, at doon sa hulihan, unang atakihin nila yung mga mahihina. Nakikinig po bang bawat isa? Para ho mga leon. Pag sila po'y kukuha, kakain ng kanilang pagkain, hinahanapan ho nila yung pinakabata, pinakamahina na usa o anumang hayop. At yun pong aatakin nila. Tandaan nyo ho ito. Tandaan nyo ho. Pag tayo po ay nangahamak ng mga mahihina, ng mga mahihirap, nangahamak po tayo ng mga taong alam nating walang kakayanang gantihan ho tayo. Tandaan nyo ho. Parurusahan kayo ng Diyos. Tatandaan ho ng Diyos ang inyong mga panlalamang,
ang inyong mga panloloko, ang inyong pang-aabuso sa mga taong mahihina. Nasaan po sa Bible yan? Deuteronomy chapter 25, verse 17 to 18. Pinaalalahanan po ng Diyos si Moses yung kwentong pong ito ng pag-atake ng mga Amalekites sa kanila. Deuteronomy chapter 25, verse 17 to 18. Sabi ho ng Panginoon kay Moses, remember what Amalek did to you on the way as you came out of Egypt, how he attacked you on the way when you were faint and weary, and cut off your tail, those who were lagging behind you, and he did not fear God. He did not fear God. No? Tinandaan ho ng Diyos yun. Tinginin nyo, yung mga pangahamak natin sa mga mahihirap, yung mga pangahamak natin sa mahihina, babaliwalain ng Diyos? Ay, hindi ho. Maging sa New Testament theology at sa New Testament scriptures, lagi pong sinasabi, alalahanin ninyo ang mga mahihirap. Huwag ho natin silang lalamangan, kasapagat kundi, kalaban ho natin ng Diyos. Tatandaan ho ng Diyos ang inyong panlalamang. Tatandaan ho ng Diyos ang inyong pang-aabuso. Ano mang uri ito, tatandaan ng Diyos ang lahat ng ito. Gaya ng tinandaan niya ang gawain po ng mga Amalekites. At sabi ng Diyos, buburahin ko ang kanilang lahi. Lagi nyo sila makakalaban, pero buburahin ko sa balat, sa ibabaw ng mundong ito, ang kanilang lahi. Sabi po ni Moses kay Joshua, Joshua, sabi niya sa verse 9, maghanap ka ng mga sundalo. Yung binabasa ko ito, iniisip ko, kung ako si Joshua, ito lang tatanong ko, Moses. Ha? Ano sabi mo? Maghanap ako ng mandirigma? For hundreds of years, may naging mandirigma ba sa kanila? Wala. Lahat sila alipin. Ang mandirigma, si Moses. Pero ang mga Hudyo, ang mga Hebreyo at ang mga Israelita, lahat po sila alipin. Ang alam lang nila, magbungkal ng lupa, mag-chisel ng mga kahoy at metal at bato. No? Ang alam lang nila, mag-alaga ng hayop, magtanim sa tabi ng Nile River, sila po'y alipin. Wala po silang karanasang digmaan. Wala silang expertise pagdating sa digmaan. Lahat po sila mahina. Pero nonetheless, ang sabi ni Moses kay Joshua, humanap ka. Magtayo ka ng mga sundalo. Joshua, you need to find some soldiers. Now listen carefully. Tingin sa akin po lahat. Totoo lang ho. Kung tingin mo mahina ka, pag tinawag ka ng Diyos, pag ginamit ka ng Diyos, walang mahina sa harapan ho ng Diyos. Amen? Actually, kung kailan ka mahina, naroon ang biyaya ng Diyos para magtagumpay ka. At pag nagtagumpay ka, sa likod ng iyong kahinaan, sa likod ng iyong limitasyon, masasabi mo, hindi ako to. Ito, Lord, ay dahil lamang sa biyaya mo. Amen? Hindi na po ba natin? Gumagalaw ho ang Diyos sa mga taong sa likod ng kanilang kahinaan, handa silang sumunod sa Kanya. Ulitin ko po yan. Gumagalaw po ang Diyos sa mga taong sa likod ng kanilang kahinaan, sa likod ng kanilang limitasyon, sumusunod sila sa Diyos. At pag nagtagumpay sila, ang kaluwalhatian ay tanging sa Diyos at sa Diyos lamang. Alam niyo, ang ganda na sinabi ni Bishop J.C. Ryle. Sabi ko ni Bishop J.C. Ryle, the Christian is known by two great marks, his inner warfare and his inner peace. Ito pong dalawang palatandaan na ito makikilala ang mga totoong Kristiyano. Na kinikilala nila yung digmaang nagaganap sa loob ng damdamin nila, sa loob ng isipan, sa loob ng puso nila, kinikilala nila ito. Pero at the same time, kinikilala rin nila ang kapayapaan ng Diyos.
May digmaan akong nagaganap ngayon, Lord, pero may kapayapaan din akong nararanasan na galing sa iyo. Lord, ito ang problema ko, pero ito ang kapangyarihan mo. Lord, hindi ko ito kaya, pero Lord, kaya mo ito. Naintindihan niyo, ho? Yun po ibig sabihin po ni J.C. Ryle. No, hindi natin dinedeny yung problema. No, kung kinikilala natin na ito yung problema ko, ito yung struggle ko. Pero may kapayapaan ako, Lord, na sinasamahan mo ako. You are my Jehovah Nissi. You are my banner of victory. We need to fight. Kailangan paglabanan ho natin. At binigay na ho ng Diyos sa atin ang biyaya niya para mapaglabanan natin kung ano man po ang mga inner war natin. Sabi ho ng Bible, God gave us the grace to say no to every form of ungodliness. Binigay na ho sa iyo ng Diyos. Gamitin mo lang. Manalig ka, magtiwala ka, gamitin mo siya. Kailangan mo may effort, hindi ito yung, dyan na kayo sa Elim, dyan na lang kayo habang buhay, ako nang bahala sa inyo, hindi. Inutusan sila ng Panginoon na lisanin po ang Elim at pumunta ho sa Rephidim. Tandaan niyo ho, kung kayo ngayon ay nasa puntos ng Elim, ang dami niyong pagpapalang naranasan, tila baga wala kayong problema, abang ho kayo dahil dadalhin ho kayo ng Diyos sa Rephidim. Bakit to? Brutal ang Diyos? Sadista ang Diyos? Hindi ho. Dahil meron siyang gustong ituro sa iyo at naisang magpakilala sa iyo. Nasa kalagitnaan ng Rephidim mo, He is our Jehovah Nissi, our banner of victory. Anong laban ng mga alipin sa mga mandirigma? Nalala niyo po yung una nag-meet si Jacob tsaka si Esau? May kasamang hukbo si Esau. Yung nagkabati ho sila, kala ni Jacob, papatayin siya, pati yung buong kanyang pamilya, nagkabati sila, nagyakapan sila, nagkapatawaran. Anong sabi ni Esau? Gusto mo, iwanan kita ng mga sundalo ko para mabantayan ka at ang aking mga pamangkin, sabi niya. See? Kasi mandirigmawo sila. Anong laban ng mga Israelita sa Amalekites? Pero nonetheless, sabi ng Diyos kay Moses, sabihin kay Joshua, pumili ka ng mga tao, pumili ka ng mga sundalo. Di ba? So ano ginawa ho ni Joshua? Pumili siya. Di ba? Alinsunod at respeto, paggalang niya, sumunod siya sa utos ng kanyang pastor na si Moses, pumili ho siya. Hindi niyo po naisip, tigay sa akin lahat to. Hindi sinabi ni Joshua, hindi kaya sinadya si Joshua o ni Aaron na, Pastor Moses, naalala mo, nung tayo'y nasa Ehipsyo, isang hagis mo lang ng iyong staff, ng iyong, ano ba tawag sa Tagalog sa staff? Ha? Ng iyong tungkod, naging ahas. Gawin mo kaya yon, ihagis mo sa mga Amalekita at maging dambuhalang dragon. Di ba? O kaya yung, di ba naalala mo? Isang wagayway lang ng iyong tungkod. Naglabasan ang mga insektong nagpahirap sa Ehipsyo. Gawin mo kaya sa mga Amalekites din yun. Iwagayway mo lang yung tungkod, maglabasan, imix mo yung plague number 1, number 3, tsaka number 7. Pag-alu-aluin mo, tas yun ang ibuhos mo sa mga Amalekites. Hindi. Ang sabi ng Diyos kay Moses, sabi mo kay Joshua, kumuha ka ng mga sundalo. Sa mga sundalong walang karanasan sa digmaan, sa mga sundalong daang-daang taong naging alipin, sa mga sundalong mahihina, gutom, pagod, wow, pumili ka dyan. Sila ang gagamitin ko. Para pag nagtagumpay, ang kaluwalhatian na hindi sa kanila, kundi sa akin. Amen? Kaya paulit-ulit na sinasabi ho ng Diyos kay Moses, I'm going to fight for you. No, Jehovah Nissi, I'm going to fight for you and I will be your victory. Mga minamalong kapatid sa Panginoon, huwag kang panghinaan ng loob. Ano man ang mga digmaang dinadaanan mo ngayon, hindi ka nag-iisa.
ang Diyos na nagsabing hindi ka na iiwan at hindi ka na pababayaan, sinasamahan ka. Totoo lang ho, kung bakit aabot ng 32 taon na bilang isang lokal na iglesia, sinamahan lang po tayo ng Diyos. Amen? Sinasamahan lang po tayo ng Diyos bilang isang lokal na iglesia. Pangalawa, so we need to fight. Ano sabi ng mga Koreano? Fighting! Okay, we need to fight. At kasama natin ang Diyos. Pangalawa ho, we need each other. Kailangan ho natin ang bawat isa. No? So inutusan niya po si Joshua. Si Joshua hinarap, kasama po ng mga hindi eksperensyadong sundalo, hinarap nila yung mga eksperensyadong mandarigma. Anong ginawa ni Moses? Umakyat po sa burol, kasama ho si Hur, at kasama po si Aaron. At yung kanyang tungkod tinaas. Ang sabi ng Biblia, habang nakataas, nananalo si Joshua at ang Israelita. Tama? Pero dahil matanda na ho siya, 80 or 90 years old, nginig. Nginig na ho, pag bumababa, nananalo si Amalek, mga Amalekites. Pero pag tinatas, nananalo ulit si Joshua. Pero pag nakakaramdam ng ngawit ulit at pagod, bumababa, nananalo po ang Amalekites. Tataas ulit ni Joshua kasi po sabi ng Biblia, buong magdamag ang digmaan. Ngayon, nandun po si Hur. Andun si Aaron. Napansin nyo? Anong ginawa? Pinanood lang ba si Moses? Hindi. Di ba ho? Sino po si Aaron? Kuya ni Moses. Sino po si Hur? Unang labas po sa Biblia. Sino si Hur? Wala hong konkretong ebidensya kung sino si Hur. Pero sa writings po ni Josephus, yung Jewish historian, si Hur po, sabi niya sa kanyang research, ay asawa ni Miriam. Si Miriam ang ate ni Aaron tsaka ni Moses. Si Moses po bunso. Okay, therefore, si Hur ay bayaw ni Moses. Kasama niya si Aaron, Kuya Aaron, at kasama niya si Bayaw Hur. Bayaw Hur. Parang pangit pakinggan, no? Okay. At yung nakita nila nanginginig yung braso ni Moses habang hawak niya yung kanyang tungkod, hindi yung pinanood at kinriticize. Tignan ko nga kung anointed ka. Hindi. Anong ginawa nila? Nilapitan nila si Moses. Tinulungan. Hinawakan yung kanyang braso para manatiling nakataas. Pero, napansin nila ang hindi lang yung kanyang braso ang nanginginig, pati yung mga binti ni Moses nanginginig sa pagod. Kaya anong ginawa ho nila? Kumuha ng bato at doon pinaupo si Moses. Kita niyo, ha? Ako niniwala po ako mabait na bayaw o mabait na kuya si Aaron. Bagamat kuya siya, kinikilala ho ni Aaron na mas bata si Moses, pero sa likod ng mas bata si Moses, kinikilala niya higit sa lahat yung calling, yung anointing, yung panawagan ng Diyos sa kanyang bunsong kapatid na si Moses. Naunawaan niyo? Sa June 2 po next Sunday, magsisimula na pong mag-morning worship service ang Dasmariñas. So therefore ho, ang mangyayari, si Jom na ho, ang nitasan naming mag-oversee ng gawain ho doon, starting June 2. Alam mo ito ng mga elders at interns, karamihan po ng mga deliberation namin ay yung kanyang edad, yung kanyang kabataan. No, sa kanyang edad, kabataan pa rin po sa konteksto ng mga Hudyo. Mukha rin kabataan si Jom. At minsan ay may pag-ugaling kabataan pa rin. No? Titiyakin ko sa inyo, hindi po siya autistic. Pero ito lang po sabihin ko sa inyo, kung autistic man si Jom,
At sino mang otistiko, pag tinawag tayo ng Diyos, gagamitin tayo ng Diyos. Kasi hindi ito patungkol sa atin. Hindi ito patungkol kay Pastor Jeff. Hindi ito patungkol kay Jom. Hindi ito patungkol sa liderato ng iglesia. Mahalaga po yan. Tamang pamamahala ng iglesia niya. Pero lahat o ito, nagtatagumpay tayo dahil ang Jehovah Nissi ay nasa ating kalagitnaan. Amen? Amen, ho? No, tingin nyo, ramdam ni Joshua ang takot. Tingin nyo, ramdam ni Moses, Hur at Aaron ang takot na sasagupain nila, kakalabanin nila ang mga eksperyensyadong mandirigma? Yes! Pero ano nagpapalakas sa kanila? Jehovah Nissi. God is our banner of victory. Amen po? Naintindihan niyo ho? Sa bawat isa ho sa ating nagsuko ng buhay natin sa Kanya, no, habang naglalakad man ho tayo o natutulog tayo, nagwawagayway sa buhay natin ang kapamahalaan at ang tagumpay ng Diyos. Amen? There will be battles. There will always be a battle. But Jehovah Nissi will always be with us. Sinasabi ni Lord, I am your victory. You will be victorious because I am your banner of victory. Kailangan natin ho ang bawat isa. No? Kailangan ho natin. Alam ko ho na minsan tayo mga Moses, tayo mga pastor, tayo mga elders, interns and leaders, kailangan ho, magsabi ho tayo, mag-email, mag-text, tumawag, makipag-usap, magharap tayo ng mga Hur at Aaron na mapagsasabihan natin na kailangan ko ng prayer ninyo kasi may struggle akong ganito. Do you get the point? Panakikita ko nga po itong picture na ito, naalala ko lang ho, si Pastor Jeff, Pastor Rachel, si Pastor Francis. Ganyan ho kami. Alam namin ang mga struggles namin, alam namin ang mga difficulties sa kinakaharap namin, alam namin ang mga challenges. Pero maganda ho kay Aaron at kay Hur, alam din nila na yung leader nila, yung pastor nila, napapagod din. Now listen carefully, tingin sa akin lahat to. Yung pagtaas po ng dalawang kamay ni Moses, hawak po ang baston, hawak po ang tungkod. Makinig po kayo. This is the normal way how Jews prayed. Tayo pa nag-pray, pikit ang mata, tungo ang ulo, hawak ang kamay. Bigyan na tayo mag-pray, di ba? Which naiintindihan naman ho natin para ayaw lang natin ng distraction. Pero wala ho sa Bible yon. Na very powerful ang prayer mo pag ikaw ay nakapikit, nakatungo at ang kamay mo ay madiin na naghahawak. Wala ho sa Bible ho yun. This is a normal way of prayer among the Hebrews. Nakabukas ang mata, nakatingin sa kalangitan, nakabukas po ang kanilang mga palad at braso at kamay. Normal ho sila nagpe-pray. And by the way, wala po ito sa notes ko. Yung salitang prayer po sa Hebrew is not just about asking. It is seeking. Ang prayer po sa Hebrew language ay hindi ho paghingi. Ang prayer po ay paghanap. Di ba sabi ng Bible, commit all your plans to Him and you will succeed. Kasi iba sa atin pa nag-pray, yan Lord pinag-pray ko na yan. Kaya dapat sagutin mo. Para bang kung ano yung pinag-pray mo, entitled na, obligado na ang Diyos na sagutin ang panalangin mo. Mali ho. Because the Hebrew definition of prayer is more than asking, it's seeking. The Bible verse, commit all your plans to Him and you will succeed. Hindi, Lord, kinumit ko na sa'yo, kaya dapat magtagumpay itong pinag-pray ko sa'yo. Mali pa rin ho yun. Kasi yung word na commit sa Hebrew language po is surrender. So what I'm saying is, pag may pinag-pray tayo, Lord, ito po yung plano ko, Lord. Ito ba rin, Lord, ang plano mo? Sino-surrender ko sa iyo yung plano mo kasi at gusto ko malaman, Lord, kung ito ba ay plano mo rin.
Yun po ang prayer. Hindi para nag-uutos tayo na parang obligado, in Jesus' name, hallelujah. Hindi po ganun eh. Prayer is not asking. It's more of seeking. Kinocommit mo kay Lord yung inihiling mo, pero sinusurrender mo kay Lord na, Lord, ito bang plano ko? Ito bang gusto ko? Ito bang mga nais ko? Ito bang mga hinahangad ko? At nilalapit ko sa iyo, ito ba yung plano mo rin? See? It's not even demanding. It's surrendering. That's prayer. You are acknowledging the sovereignty of God. At pinapatay mo yung self-entitlement mo. Na pa may pinag-pray ka in Jesus' name, dapat yun ang mangyari. Pag hindi nangyari, kine-question mo ang Diyos. Because you have wrongly understood what prayer is all about. So they're raising up their hand. Pero nangihina at nanginginig. Ganon din po tayo dapat. Huwag niyong isipin po kami mga pastor, kami mga leaders ng church. Hindi kami napapagod. Napapagod din po kami katulad ninyo. Nag-struggle din po kami katulad ninyo. Nangangailangan din po kami ng inyong mga panalangin at ng inyong mga encouragement. We need each other. We are all fighting battles in life. And we need your encouragement. Maraming mga pastor ngayon, no? Pag sila po'y nag-preach, kala mo hindi sila nagkakasala, kala mo wala silang mga struggles. Kasi ang theology nila ganito, huwag ka magko-confess ng something negative. Which is very wrong. Totoo lang, oh. People will respect you. People will follow you if you are humble, honest, and vulnerable. Yung kasi mahirap minsan. Akala natin, porque tayo pastor na o matagal ng Christian, ayaw natin maging vulnerable sa iba. Pag kinamusta ka, hoy, kamusta ka? Okay lang, hallelujah, I'm good, I'm great, in Jesus' name. I'm a child of the living God, the King of Kings and the Lord of Lords. Parang, what? Are you for real? Diba? Kaya tingin sa atin ng mga hindi Christian, weirdo. Diba? Ang ulam mo tuyo. Inimbita mo yung kapitbahay. Lord, salamat po sa lechong, napakasarap. Sumilip yung kapitbahay mo hindi Christian. May lechon pala. Saan yung lechon? Pag sister, saan yung lechon? Lechon yan, huwag mo tawagin tuyo. Lechon yan in Jesus' name. Anong tingin sa'yo ng kapitbahay mo? Adik pala to eh. Ang weird din natin minsan, huwag ka magko-confess ng something negative. Miski wala kang pera, sabihin mo, marami akong pera. Ang mga gumagawa po nyon, mga adik, mga wala sa sariling katinuan. Basahin niyo po sa Aklat ng Roma. Ano pong sabi ni Pablo? No? Si Abraham daw, tsaka si Sarah, kinilala nila ang kanilang katandaan, kinilala nila na hindi sila pwedeng magkaanak, pero pinanghawakan nila yung pangako ng Diyos. Nakuha niyo po ako? Yung tinamaan po ako ng pulmonary emphysema, yung bagong Christian ako, kinilala ko na ma-emphysema ako, pero pinanghawakan ko yung pangako ng Diyos sa pagagalingin niya ako. Kinilala ko yung galit, sama ng loob ko sa tatay ko, pero pinanghawakan ko na sapat ang biyaya ng Diyos para matutunan ko mapatawad ko yung tatay ko. Intindihan niyo po ba ako? Yung tinawag ako ng Diyos sa maging pastor, kinilala ko, Lord, yung kahinaan ko, ako gagamitin mo magpastor. Hindi nga ako magaling mag-preach. Uutal-utal ang salita ko minsan. Meron po ako, nag-i-stutter po ako talaga kung mapapansin nyo minsan. No, hindi naman ako gwapo. Ba't mo ako gagamitin, Lord? Mahiyain ako. Kung hindi ako po kilala, mahiyain po talaga ako. Mahiyain na, ba't akong gagamitin mo, Lord? Pero nonetheless, pinanghawakan ko, tinawag mo ako rito, tulungan mo ko, Lord, alalayan mo ko. Na magampanan ko ang panawagan mo sa akin bilang pastor ng may buong katapatan at ang may buong husay. Do you get the point? Yun po yung tamang pananampalataya. Kinikilala natin yung ating kalagayan, yung ating limitasyon, yung ating kahinaan, pero pinangahawakan din natin yung pangako ng Diyos sa atin. We need each other po.
kailangan po namin kayo. No? Hindi yung lumapit si Aaron at sabi, bunso kong kapatid, leader ka yan, nahirapan ka tuloy. Kung pasa mo na lang sa akin. Hindi. Hindi rin lumapit si Hur na bayaw. Leader ka eh. Hindi. Alam nila kung bakit sila nandoon. Sa tabi ni Moses. They're there to help Moses. They're there to support Moses. And that's what we do. No? That's what we should do. Ilang mga halimbawa po sa Bible. Luke 22. Verse 32, Jesus told Peter, go and strengthen the brothers. In Acts 18:23, Paul traveled back and strengthened all the disciples. In Romans chapter 1, verse 11, for I long to see you that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you. 1 Thessalonians chapter 3, verse 2, we sent Timothy to strengthen and encourage you in the faith. See? Lahat ho yan na ginawa nila ay para palakasin ng mga kapatiran. Pasiglain ang kanilang pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Yung pong kanilang hangarin. Pupuntahan namin kayo dyan para tulungan kayo. Ma-lift up kayo. Ma-encourage kayo. Let me say this. Ano mga pagtitipon, miski prayer meeting pa man yan o prayer gathering yan, na wala kayong ginawa kundi pag-usapan ng buhay ng may buhay in the guise of prayer. Pag-pray natin sila. No? Wala ho ang presensya ng Diyos doon. Sapat kung talagang nandoon ang presensya ng Diyos at kung talagang ginagamit tayo ng Panginoon at hindi puro chismisan, hindi puro siraan, hindi puro kwentuhan na may buhay, dadalhin tayo ng Panginoon to encourage one another. No? Huwag nyo isipin na porkit prayerful kayo, sa inyo pinadadaan ng Diyos ang mensahe niya para sa iglesia. Ang dami yung ganyang churches. Ang dami yung ganyan. Lalapit sa'yo, sabihin, kinausap ako ng Panginoon. Ito dapat ang gawin sa church. Teka, saan sa Bible na kinausap ng Diyos ang mga miyembro o sino pa man sa mga liderato na hindi pastor, hindi elders, para bigyang direksyon ang church? Saan sa Bible yan? Sa aking pagkakaalam sa Bible, ang kinakausap ng Diyos para bigyang direksyon ang bayan ng Israel, yung mga pinili niyang leader. Sa Book of Revelation, chapter 2 hanggang chapter 3, lahat ng 7 churches doon, ang address ng Diyos ganito, to the angel of the church of Sardis, to the angel of the church of Philadelphia, to the angel of the church of Laodicea. Yung word na angel po doon, angel yun po, ay messengers, pastors. Ang kinakausap niya mga pastor, either i-rebuke or i-commend sila o bigyan ng direction, mga pastor ng church. At hindi po yung mga hindi pastor or elders. Parang ganito lang yan. Lumapit si Jom sa akin, Pastor, sabi ni Lord, nag-pray ako kanina, sabi ni Lord, pautangin mo raw ako ng 10,000. Di ba? Ikaw, kung mahina-hina ka, talaga, sabi ni Lord. Pero ang question doon ganito Ako na magpapautang ng 10,000 sa iyo, bakit hindi sinabi ni Lord sa akin? Tama o mali? Minsan gumagamit pa tayo ng Lord Sabi ni Lord, pautangin mo raw ako. Ang tanong doon, bakit hindi sinabi ni Lord sa akin? Sabi ni Lord, ganito raw ang church. Ako bilang pastor, ba't hindi sinabi ni Lord sa akin? O hindi sinabi ni Lord sa mga fellow elders ng church? Do you get the point? Yung tagumpay ni Joshua at ng buong Israelita, nakabase doon sa pagtutulungan ni Moses, ni Aaron, at ni Hur. At pinaupo pa nila si Moses. Huwag niyo naman gawin, baka mamaya next Sunday, may dadala kayo ng malaking batot. Paupuin niyo ako rito. Pero nagisimula na pong maghanap yung tuhod ko ng upuan, ng stool. Dahil katulad po ngayon, 3 beses po, 4 beses kung mag-preach ngayon, kasama po yung membership class, nakakaramdam ka ng pagod. At darating po ang time, mapapagod na rin po ako. Dahil hindi naman ako bumabata.
No? Pero ang point lang ho natin dito, salamat. Merong Aaron at merong Hur. At napansin nyo, hindi sinabi ni Moses na, oy mga pare ko, bayaw, kuya, kita nyo nang nanginginig na ako rito, hindi mo lang ako tinutulungan. Nutusan ba ni Moses sila Aaron? At si Hur hindi ho. Nandun sila, nakita nila yung kahirapang pinagdaraanan ni Moses sa katagumpayan ng Israel, sila mismo ang nagkusa. Sila mismo po ang tumulong kay Moses. Alam niyo, totoo lang, baka tinatawag kayo ng Diyos na maging Aaron at Hur sa ilang mga kapatiran natin dito. I would like to encourage each one of us. Maraming wala ngayon noon dahil sa sama ng panahon. Siguro sana bago kayo lumabas ng pintuan yan, pagtayo ninyo, tumingin kayo sa paligid. Bikin nyo sila kilala. Baka meron kayo kailangan tapikin, uy, kamusta ka na? Diba? Kayo na umaga po, maraming mga balo na mga miyembro natin. Alam mo natin na mga namatayan sila ng asawa. Ilan po sa atin na lumapit sa kanila, kayo, kamusta ka na? No? Marami yung tao ngayon. No, kailangan po ng mga Hur at Aaron. Lalo ngayon, itong week na ito. Andiyan na si Judith. Andiyan na ho yung bayaran ng Meralco, Maynila, PLDT, upa sa bahay, kung nung upang kayo sa bahay. Andiyan na ho si Judith. Judith. Di ba ho? Baka marami ho nagpipray at bumababa na ho ang kanilang mga braso at kailangan po ng tapik, kailangan po ng panalangin. O di kaya, kailangan po tulungan. Hinihimo ko po ang bawat isa na bago tayo lumabas mamaya. Tingnan niyo po yung mata niyo sa paligid. Kung may nakikita kayong mga kapatiran na dapat kalabitin, lapitan, kamustahin, miski hindi niyo sila kilala, lapitan niyo lang, Brad, kamusta? Sis, kamusta? Meron bang mga dapat ipag-pray sa'yo? I'm willing to pray for you. Na miski pastor pa ho yan, miski mga elders pa yan, miski mga leaders pa sila. When was the last time nangamusta tayo kay pastor? Pastor, kamusta? Even a text message saying, Pastor, I'm praying for you. Thank you for your life. O yung mga CF sectoral leaders nyo, yung mga nagpa-facilitate, kinamusta nyo ba? Nagpapasalamat pa kayo sa kanila. Don't ever think na purkit kami yung mga Moses, we don't need Aaron and Hur. We need you guys. We need each other. Maring ba sa rito pagod na sa asawa niya? O maring ba sa rito pagod na sa mga pagmamagulang, matitigas ang ulo ng mga anak? Nagpe-pray sila pero bumababa na yung kanilang mga braso sa panalangin. Ba kailangan mong ma-lift up natin sila? Maring iba sa atin dito, nasasaktan dahil may nag-tridor sa'yo. Naranasin na pong tridorin? Masakit to yun. Lapitan nyo sila. Kamusta ka na sis? Kamusta ka na Brad? O maring iba sa atin dito, you're fighting with cancer or any medical challenges sa life mo. Kamusta nyo sila ho? Kamusta nyo sila? Why? We need each other. Kailangan po natin ang bawat isa. No? We need to pray for others. We need others to pray for us as well. Tayo po maging Aaron at Hur sa ating mga Moses o di kaya sa sino pa man. At tayong mga Moses naman, matuto tayo maging humble to ask help from others. Last but not the least, mga kapatid, we need the Lord. We need to fight. We need each other. And we need the Lord. Now, yes, we will fight. We will be together in this battle. But thank God,
God is with us. We are not alone. Okay? Though kailangan natin ng bawat isa, mas kailangan po natin si Lord sa ating kalagitnaan ngayon. Nakakatuwa, no? Sino po nagtagumpay? Ang Israelita. Tama? And for the first time, sinabi ho ng Diyos kay Moses, isulat niyo ang mga bagay na ito. And for the first time in the book of Exodus, nagtayo sila ng altar. Sa Genesis po marami. Nagtayo po ng altar si Noah, nagtayo po ng altar si Abraham, nagtayo po ng altar si Jacob. Pero pagdating po sa Exodus, first time na nagtayo ng altar ho. Sino ho? Si Moses. No? At sinabi niya pa, isulat niyo ang mga bagay na ito. Bakit na po sinabing isulat ang mga bagay na ito? Dalawang dahilan, no? Una, dahil marami pa ho mga battles with the Amalekites and other tribes bago sila makarating sa Promised Land. Naisang Diyos na maalala nila na kung paano sila pinagtagumpay ng Diyos sa mga Amalekites, Diyos pa rin na magbibigay ng katagumpayan sa kanila sa makakalaban nilang ibang lahi bago nila marating ang pangakong lugar. Pangalawa, pinasulat po ni Moses ang tagumpay na ito, first time, because God wanted them never to forget that He is their unchanging God who calls them with His everlasting love. Grabe, no? Sa pag-ibig ng Diyos, sabi niya, trust me, I will be there for you. Maganda po inaalala natin yung mga nakaraan. Diba? Kung naging tapat ang Diyos sa iyong pangangailangan noon, siya pa rin yung Diyos sa tapat sa iyo sa pangailangan mo ngayon at sa panghinaharap. Kung pinagaling ka ng Diyos noon, siya pa rin yung Diyos na magpapagaling sa iyo. Kung hindi ka pinabayaan ng Diyos noon, sa iyong sitwasyon, siya pa rin yung Diyos na hindi ka niya pababayaan. Sa pangngayon at sa panghinaharap. May nagsabi ang ganda na sinabi niya, when I remember God's presence and provision and call to mind the ways in which He was faithful in my past, I'm able to more easily trust Him for my current and future needs. Magtatapos na ho tayo. May mga elim ho sa Christian life. Pero dadalhin ho tayo ng Diyos sa Rephidim. San man ho tayo dalhin ng Diyos? Red Sea, Mara, Elim, Rephidim. San pa man ho tayo dalhin ng Diyos? Isa lang po ang magandang katiyakan natin. Sinasamahan tayo ng Diyos. At siya po yung ating Jehovah Nissi, siya po yung ating banner of victory. Kung ngayon may karamdaman ka, sinasabi ng Diyos sa iyo, mahal kita. Trust me. Okay? Kung ikaw ngayon ay may pinagdadaan ng pinansyal na hamon sa buhay, sinasabi ng Diyos sa iyo, mahal kita. Trust me. Kung may kumakalaban sa iyo ngayon, sinasabi ng Diyos sa iyo, I love you. Just trust me. Okay? Kung kayo ngayon ay marriage on the rock, sinasabi ng Diyos sa iyo, don't lose hope. I love you. Just trust me. No, kung merong naninira sa iyo, o nahihirapan ka na sa mga financial struggles mo, the Lord is telling you, I love you. I have an everlasting love for you. Trust me. Isipin na lang ho, kung napakadali ng buhay sa atin, tingin nyo, matututo tayong magtiwala sa Diyos? Ulitin ko ulit yan. Kung napakadali ng buhay sa atin, sa tingin nyo ba ho, matututo ba ho tayong magtiwala sa Diyos? Nalalaman nyo po yung kwento ni Daniel? Nung siya po ay hindi sumunod sa utos ng kanyang mahal na hari, anong ginawa kay Daniel? Tropa ho ni Shadrach, Meshach at Abednego. Siya po ay inagi sa lion's den. Kinabukasan ng umaga, madaling araw pa lang, pumunta na yung hari dahil mahal niya si Daniel. Pinabukas po yung nakasaradong bato sa ibabaw ng kulungan po ng mga gutom na leyon. Inaasahan niya na lagos-lagos na ang katawan niya o kaya buto na lang makikita ni Daniel na makikita. Laking gulat niya ho. Dahil pagtingin niya, buhay si Daniel.
At pagtingin niya sa mga leon at kay Daniel, sabi lang ni Daniel, kiti, kiti, kiti. Nagmistulang maamong hayop ang mga leon. Kung babasahin po natin ang buong kwento, anong ginawa ho ng Diyos? Na pinigilan niya ang mga bibig ng mga leon. Na walang ginawa kundi mag-growl na mag-growl at gustong banglamon, pumatay, kumain. Kaya ingat ka. Ikaw na walang pigil ang labi mo sa kaka-growl ng growl sa loob ng bahay o sa loob ng church. Baka patahimikan ka ni Lord. Pag-isa mo isang umaga, naging Donald Duck ka na. Hindi pinatay ng Diyos yung mga leon. Pero pwede bang gawin ng Diyos yan? Hindi yan pinatay. Kung may mga leon sa buhay ninyo, hindi yan papatayin ng Diyos. Pero ito po ang totoo, sasamaan ka ng Diyos. At ang huling halakhak, sa'yo. Bakit? Sa bingid man ng kamatayan, sa kalagitnaan man ng paninira sa'yo, He is our Jehovah Nissi. He is our banner of victory. Daniel 6:23. So Daniel was taken up out of the den, and no kind of harm was found on him. Walang galos, hindi sira ang damit, wala ho. Para yung tropa niya na si Shadrach, Meshach at Abednego naman sa pugo ng apoy. But sabi doon, no harm, no kind of harm was found on him because he had trusted God. He trusted God. Saan ka mang ilagay ng Diyos, trust God. He loves you. You are His treasured possession. Trust God. Someone said, if Daniel can trust God in the lion's den, you can trust God in your worries and troubles. You can trust Him. I'll close with one verse in Psalms 33, verse 18. It says, but the eyes of the Lord, His attention, His mindfulness, His care, His love, but the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in His unfailing love. Na? Ang atensyon, puso, kaisipan, pagmamahal daw ng Diyos, ang kanyang mata ay nakatutok sa mga taong namumuhay na may takot, paggalang, pagsamba sa Kanya. At sa mga taong ang pag-asa nila ay nilalagak sa walang humpay na pag-ibig ng Diyos sa kanila. Mga minamahal ko mga kapatid sa Panginoon, kilalanin mo ang mga hamon ng buhay, pero kilalanin mo rin ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at ang Diyos na nagsasabi sa iyo, trust me. Just trust me. Nalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw po ang nagbigay sa amin ng faith so that we can trust you and we can have this living hope inside of us because great is your mercy and you have an unfailing love towards us. Lord, Ikaw po nagsabi that we should cast all our cares on you. For you care for us. And you care for us more than we know. And more than we perceive. So Lord, help us, Lord. That in whatever challenges that we are facing, God, help us to trust your love, to trust your grace and care for us. For when we are weak, we are strong.
When our hands are tied, your hands are not. When solution seems to be impossible, nothing is impossible with you. And you are beckoning us, even you are commanding us to trust you. Help us, Lord, to trust you. Help us, Lord, also to be like Aaron in Hur. Rather judge, criticize our leaders. Help us, Lord God, to raise up their arms. Di naman sila, Panginoon, free from any trials and challenges and difficulties and exhaustion. Napapagod din po sila, Panginoon. Nag-struggle din sila. May mga kahinaan din sila katulad namin, Lord. At nagtitiwala lang sila, Lord, sa iyong daily grace at future grace sa mga buhay nila at panawagan nila. Ganun din, Lord, kung kami po ay mga Moseses, help us, Lord, give us humility to ask help from others, prayers from others, to be vulnerable in the eyes of others, Lord, so that there will be Aaron and there will be Hur who will serve or journey with us, journey alongside with us as we walk in this faith towards your wonderful promise of heaven and eternal life. Salamat po, Panginoon. Luwalhatiin ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon.